Mike Defensor. Sir, Congressman Mike, welcome sa Bigwas ng Agila. Yes, Ka Eric, magandang umaga sa iyo at sa lahat po ng nanonood. Isang karangalan na makasama ko ang isang Pilipino na nagmamahal sa kanyang bayan. Tuloy-tuloy ang pakipaglaban noon pa man. At alam ko, Ka Eric, ang track record mo talaga sa paglilingkod sa ating bansa. And let me just always congratulate you and Dr. Lorraine Badoy doon po sa NTF-ELCAC na malaki ang naitulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat sa pag-unlad ng ating bansa. Maraming salamat, Ka Eric. Thank you so much, Congressman Mike, for those kind words and very inspiring solidarity message sa pangbukas ng ating Bigwas ng Agila. Congressman Mike, first things first, why are you being singled out? Of all the opposition leaders, ikaw ang itinuturo na pasimuno daw dito sa paglantad ng former soldiers na tinuturing ng mga mamamayan, the real brave whistleblowers, the real brave men na nanindigan para sa kabutihan ng mamamayan. At subalit, instead na pakinggan ang katotohanan ng kwento at ang paglalahad ng salaysay para sa totoong mga pagbubuo ng tamang pagtingin sa kung bakit may pandarambong na nagaganap, ikaw at sila ang binabalikan at iniipit at tudutudong panunupil ang ginagawa sa iyo ng administrasyong Marcos Romualdez. Yun ang tawag sa kanila. Imbis na Marcos Duterte sana na tandem, Marcos Romualdez. Congressman Mike, please tell our people, bakit ikaw ang sinisingle out, kagaya din ni Ka Eric? Ikaw ang puno ng mga atake, intriga, panunupil at pati ngayon kaso at pagkakaroon ng threat sa seguridad mo at sa pamilya mo. Alam mo, Ka Eric, ang katotohanan, ako'y nanahimik ng matagal na panahon. In fact, noon pa man nakikita ko na kayo, no? Nagsasalita na, lumalabas na, at kini-question yung mga pulisya ng ating gobyerno. Ako naman nadamay dyan noong lumabas si Sergeant Gutesa. Nung lumabas yung taong yan, hindi ko naman siya kilala, nagpakilala lang isang malapit kong kaibigan, at pinakilala ko kay Senator Marcoleta. Nung magsalita si Sergeant Gutesa, ang itinuro niya, dahil yun naman ang kanyang nalalaman doon sa mga panahon yun, ay ang delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Kung nare-recall mo, Ka Eric, at kung titingnan mo yung mga nakaraang kong mga pananalita, ang sinasabi ko, si Speaker Martin Romualdez ay dapat ipatawag sa Blue Ribbon Committee hearing. Hindi ko naman inaasahan na magsalita si Saldico. At ang sinabi ni Saldico, totoo ang sinasabi ni Sergeant Gutesa, at ang delivery ng pera ay hindi lang kay Martin Romualdez, kundi siya mismo ang nag-aayos ng pondo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun. Noong magsalita na siya dyan, nagsalita na rin ako. Dahil alam mo naman, si Saldico ay chairman ng Committee on Appropriations. At pinakita naman niya, nilabas niya yung dokumento na ito yung mga ledger kung saan naglagay ng pondo ang Pangulong Bongbong Marcos. At sinabi rin niya na may ledger siya o yung sulat na libro na kung saan nilalagay niya yung mga delivery. Kaya ito, Ka Eric, nung magsalita si Senator Dante Marcoleta, binanggit yung aking pangalan, nagsimula na hindi ko na mahinto ang aking paglahok doon sa nangyari sa ating bansa. Alam mo, napakahirap na pumasok katulad ng ginagawa nyo nung una pa man, no? Simula pa lang, kayo na yan, Ka Eric, kayo ni Dr. Lorraine Badoy. Dahil ako'y nasa pribado eh. At hindi naman ako kongresista, hindi ako senador. Hindi rin naman ako kasama sa mga senador na kasapi ni Pangulong Duterte. Hindi rin ako kasama doon sa mga kongresista na kasapi ni Pangulong Duterte. Basta alam ko, nung nag-eleksyon, kinampihan ko si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Inday Sara Duterte. Pero nung makita ko yung grabe, kasistematiko at malawakang korupsyon sa ating bansa, hindi na ako tumigil na magsalita. Dahil ang aking pakiramdam, kung hindi tayo magsasalita, kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo gagalaw, ay wala na magsasalita tungkol sa bagay na to. Bakit? Paano nadamay ang Kongreso? Nadamay ang Senado? Nadamay ang mga kabinete? Doon sa delivery ng pera na sinasabi ng mga sundalo, hindi lang si Sergeant Gutesa, kundi maging ang 18 Marines. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng leadership vacuum. Kaya ako, kahit na ayoko magsalita, at palagay ko naman, Ka Eric, ang dami pang pwede na magsalita.
na merong titulo at merong responsibilidad sa ngayon, ang katulad natin, ka Eric Celis, Doc Lorraine Badoy, ang katulad ko na nasa pribado ay napipilitan talaga magsalita at mapaliwanag sa tao kung anong nangyari sa bansa natin, ang malawakang korupsyon na dapat nating ihinto. Ayun. Malinaw ang binanggit ni Congressman Mike, nothing is personal against Martin Romualdez, against Bongbong Marcos Jr. It's all about the country. It's all about standing up and speaking out for what is right. At Congressman Mike, hinangaan ka po ng taong bayan nung panahon na ikaw ay nanindigan din na ituwid ang pagkakamali sa gobyerno noong panahon na sumambulat din ang iskandalo ng Wetting Gate o yung ERAP Resign movement na naging movement ng mga Pilipino, which you were part of that mula sa simula upang maituwid at maiayos ang gobyerno. And this is nothing new to you. Given your track record as a respected at matapang na student leader sa UP at sa kilusan ng kabataan at estudyante when you were young. Pero ngayon nakita ko pati asawa mo, pati ang iyong pamilya binitbit na sa NBI, hinaharas ka na, at pati na ang personal na seguridad mo, at ngayon ay para bagang bumalik. Walang formal na deklarasyon ng martial law, pero yung instrumentalidad ng martial law, nararanasan ng kagaya natin na patuloy na pinipili ang landas ng pagsasalita sa katotohanan at pakikipagkaisa sa mamamayan na nilulupig ng abusado at korap na gobyerno. How do you find yourself right now sa ganitong kalagayan mo na pati na si misis mo ay iniintriga na at pati na ang personal, private, legitimate economic venture ng pamilya mo iniipit na hindi naman ito ginagawa ng mga iba pang gobyerno like kay Pangulong Duterte, marami siyang kritiko pero never niyang hinapol ng personal na panggigipit at panunupil ang mga kritiko niya sa politika at sa kanyang administrasyon. Congressman Mike. Tama yan, ka Eric. Yan ang isang nakakalungkot na bagay sa ginagawa ng administrasyon sa ngayon. Maging nabanggit mo nung kay Pangulong ERAP, wala namang naging ganyan eh. In fact, kay Pangulong ERAP pa nga nun, ang nangyayari, di ba may mga budget ng mga distrito, hindi niya ginipit yung mga taga Quezon City, yung mga taga 3rd District. Para baga ang ibig kong sabihin, siguro, sige, kalaban ka namin sa politika, Mike, pero pagdating dito sa kinakailangan ng mga tao, ay wala kaming isasakripisyo. Hindi naman namin yan gagawin personal. At yan, I give it to President ERAP yung ginawang ganyan. Pero Mike, sa ngayon, excuse me, yes. because during that time, you were the congressman of 3rd District. Ako ka, Eric, hindi lang congressman, pero ako ang pumirma at nag-endorse ng impeachment. Ayun, Diba? no. Oo. Mhm. So, ngayon, yung nakikita natin na ginagawa nilang panggigipit, katulad na banggit mo, kailan lang, about 1 week ago, sinara yung aming quarry operations sa Montalban, Rizal. Mga 30 ang quarry operations dyan, pero ang mga merong national license or yung MPSA, siguro mga 5 lang kami. Doon sa 5, 2 lang o 3 ang talagang nag-ooperate. Ang mabigat doon sa ginawa nila, ni wala man lang investigasyon, walang batayan, pumunta lang doon. At sinabing, yung mga nakikita namin 2-3 years ago, ito yung batayan para sa pagsasara namin. 2-3 years ago, tapos na yun eh. May mga issue kasi alam mo kay Eric, sa mining, every quarter nagkakaroon ng investigation. Hindi mga investigation, monitoring ang tawag. Monitoring. Pag kami nakitang mali, ayusin nyo to. So pagbalik ng monitoring team, ayos na. Babalik na naman every quarter, eto may problema. After, ito, mga problema 2-3 taon lang nakaraan. So sinara nila kami ng biglaan. Walang batayan. Ang isa pang mabigat dyan, Eric, alam mo, hindi lang ako kumikibo. Maraming mga nag-ooperate na lokal. Binibigyan ng lisensya ng lokal. May limitasyon yan sa production. May limitasyon sa volume. Pero yan, siyempre, tinotolerate ko. Kanya-kanya lang naman yan. May hanap buhay yung mga tao. Pero ito pinapabayaan ng DNR National. Hindi na tinitingnan ng region. Hindi ako kumikibo. Para bang, itong may mga outright violation, nakitang-kita nila, wala silang ginagawa. Pero kami na wala namang violation, biglang isinara. Grabe. And I can prove that kay Eric, no, dito sa mga binabanggit ko. Ang aking kaso sa ngayon, I think, ay 4.
apat na kaso, di ba? Kailan galing lang kami sa NBI din. Meron mga i-file sa amin na ako ata mga tatlo eh. Si Attorney Baligot at yung 18 Oh, Marines, ang grabe. tingin kong umaapan ng 5, 6 na Oo, mga and kaso. more are coming the way Trillanes was trying to initiate a public discussion na parang pinapalabas na hahatawin niya tayo, ng sunod-sunod na mga kaso at panggigipit at suportado siya. Pinupunduhan siya, obviously, at kinukumpasan nitong gobyerno ni Marcos. Yun ba ang nararamdaman niyo rin, Congressman Mike, kasama itong mga 18 former soldiers na whistleblowers at witnesses? Yes. Alam mo kay Eric, totoo yan. Kasi pag tinignan mo yung affidavit ng mga sundalo, ang sinabi nila nag-deliver ng pera. Nag-deliver ng pera. Di ba nung una sabi nila, hindi totoo yan, hindi kami nakikita ng ICC. Tapos ang sabi noon ni Ombudsman, ay totoo, nakita kami. Pero hindi sila 18. Di ba? Parang sinabi ni Ombudsman Remulla. So ang punto ko dito, ang sinabi ng mga tao, nag-deliver ng pera. Di ba? So, ano ba yun? Nag-establish na ba ng krimen sa sinabi ng mga sundalo? Nasiraan ka na ba sa sinabi ng mga sundalo? Kasi ganun yung di ba? Ngayon, para gipitin mo sila at sabihin na invento yan o hindi yan totoo, tingin ko hindi dapat yun ang direksyon ng ginagawa na pinafila nila. Kung ako yun, ipatawag ninyo sa Senado. Ipatawag ninyo sa impeachment hearings kung kinakailangan nila ipatawag. At harapin. Di ba? Hindi totoo yan. Walang ginawa. Pero hindi eh. Ang ginagawa, ginagamit yung batas, ginagamit yung korte para kitilin na huwag kang magsalita. Na ang katotohanan naman, sabi nga, tinanong ako eh, wala naman sinabi yung mga sundalo na nagnakaw ka, yung mga dinilibiran. Sabi ko, wala naman eh. Ang sinasabi ng sundalo ay bilyon-bilyon. Ngayon, ang connection dyan ka, Eric, ang sabi ng gobyerno, ang boss nila, ang mastermind, ang hepe ng nakawan dito sa ating bansa. Kung ito ang mastermind na nagdakaw at yun din ang sinabi ng gobyerno, nagnakaw, at yun din ang sinasabi natin, maging naman ang oposisyon, hindi naman sinasabing santo si Saldico. Sinasabi natin, kaparte ka ng pagnanakaw, ito yung mga taong nag-deliver ng pera eh. Ngayon nagsasalita yung nag-deliver ng pera, ang sinasabi ninyo, sinungaling. Nung nagsalita yung nag-deliver ng pera, ang sinasabi nyo, hindi katotohanan. Ano ba talaga totoo? Saan ba talaga tayo papunta? Pag pinatawag nila yung 18 Marines ka, Eric, magugulat sila. Ang kwento, natural, walang malisya, walang politika, walang itinatago. Kung gusto nilang harapin at sabihin nilang kasinungalingan, harapin nila. Kung gusto nilang litisin, di ba? O sabihin nila na hindi totoo ang mga sinasabi, harapin nila. Pero huwag nilang gipitin. Huwag nilang itago ang katotohanan. Huwag nilang patahimikin. Dahil ang ginawa ng mga sundalo ay para malaman ng bansa ng sambayanang Pilipino ang katotohanan na nangyayari ng delivery ng mali-malitang pera sa mga lingkod bayan ng gobyerno. Ayun. Congressman Mike, direktahin na kita. Ikaw daw ay pasimuno ng destabilisasyon. That's the way the National Marker of Marcos, at yun ang tawag sa kanya, pasensya na Congressman Mike, tagapagtahol ni Marcos, but with a cloak of official communications platform sa Presidential Communications Office. I'm talking about Claire Castro. Lahat ng yan, ang ginagawa nila Mike Defensor, destabilisasyon. Yung mga grupo na yan na nagiging kritiko ni Pangulong Marcos, mga destabilizers. At ang isa sa likod niyan ay mga may ambisyon na agawin ang kapangyarihan kay Marcos Jr. ng mas maaga at hindi makapag-antay na pumalit sila sa 2028. Please explain yung ganyang malisyuso na intriga at mga pang-uupat na nanggagaling mismo sa opisyal na tagapagpirada ni Marcos na si Claire Castro. Eric, hindi mo kailangan i-destabilize ang gobyernong ito. Siya ang nagde-destabilize sa kanyang sarili, sa kanyang mga ginagawa. Pero pasukan natin kung ano yung sinasabi nila na destabilization. Kailan lamang, di ba, nagsalita ang Iglesia ni Cristo. Inulit ang kanilang pananalita. Ang sabi nila, pwede ba maging transparent tayo? Pwede ba maging accountable tayo? May mga nagsalita na mga obispo ng Catholic Church. Ang pananalita, pwede ba maging transparent? Pwede ba ayusin natin? Gawin nating malinaw kung ano yung investigasyon.
ang daming nanawagan noon sa ICI. Ang daming nananawagan, patuloy na nananawagan sa Blue Ribbon Committee. Bakit nagagalit ang tao? Hanggang ngayon, wala silang nakikitang linaw kung sino talaga ang parurusahan. Ang nakikita ng tao ay pagtatakipan. Ang nakikita ng tao ay paghinto ng investigasyon sa mga taong kakampi nila. Diba? Isipin nyo, nagsalita Sergeant Cotesa. Pagsalita, nakita ng taong bayan, kinasuhan pa siya sa korte. Tapos biglang nawala. Ang sabi ni Sergeant Cotesa, nag-deliver ako kay Martin Romualdez. Nagsalita si Senator Ping. Ang sabi ni Senator Ping, yung sinasabi ni Saldico hindi totoo. Ang sabi ni Yusek Bernardo sa kanyang affidavit, ang nag-deliver ng pera sa utos ni Bersamin, ni Executive Secretary Lucas Bersamin, at ni Secretary Pangandaman, inutusan si Adrian Cristobal at saka si Trey Olaivar. 8 billion kinuha nila. Nung inimbestigan, huminto ang investigasyon. Nagsalita yung 18 Marines. Sabi ng 18 Marines, dito kami nagdi-deliver ng pera. Ang sinasabi nila, ayaw namin patawag. Kasi parang masyadong sobra yung kwento. No? Masyadong exaggerated. Ito ang nakikita ng tao eh. Kung talagang sincero ang Pangulo na imbestigahan at mahiya naman kayo, dapat pa nga matuwa si Claire Castro na tumutulong tayong kumuha ng ebidensya para ilabas ang katotohanan tungkol dito sa nakawan. Ang masama, kung pinagtatakpan na nila ang mga tao. Ang masama at lalo tigit na masama, kung si Bongbong Marcos pinagtatakpan ng kanyang sarili. Ayun. Kung siya ang mastermind at lumalabas itong mga katotohanan na hindi mapigil at patuloy na nagsasalita ang mga tao, paano na? Ayun, magandang punto yun. Congressman Mike, you don't need to destabilize a government that destabilizes itself by being involved and engaged in monumental practice of corruption and plunder. Ito dagdag ko lang. Nakikita ng tao tumataas ang presyo ng langis. Nakikita ng tao tumataas ang presyo ng bilihin. Umiiyak. Kailan lang nakita ko sa social media, driver umiiyak na. Wala na ho kaming pera, tulungan niyo po kami. Pagkatapos nakikita nila, nandyan tayo sa impeachment. Puro pamumulitika. Diba? Ang Senado, pinag-uusapan na yung oil price increase, gumagawa na ng batas, yung atin sa Kongreso, impeachment. So, ang tingin ng tao, ano pa kayo? Mamamatay na kami dito, problema na tong gas, problema na tong gastusin, hindi na namin alam kung magkakatrabaho kami sa darating na panahon, hindi namin alam kung magkano itataas ng presyo ng bigas, ng produkto, pero ito kayo, namumulitika at gumagastos. Kasi may resources yun eh. May investigasyon, may hearing, papupuntay mo NBI, papupuntay mo yung AMLA. Sana yung ganong pagod natin, gamitin natin sa ngayon para ayusin yung sitwasyon ng ating bansa na talagang malubang krisis ang ating kakaharapin. You sharply pointed it out. At yun ang sunod na tanong ko sa iyo, Congressman Mike. You have been part of the executive department, naging pinuno ka ng isang ahensya ng gobyerno, naging bahagi ka ng ehekutibong pamunuan sa panahon po ni former President Gloria Macapagal Arroyo, and you were part of Congress as well. So you have a lot of experience kung paano tingnan sa punto de vista ng isang government official ang kalagayan ng bansa. Magtatatlong araw na ang deklarasyon ni Marcos Jr. ng National State of Energy Emergency. Hindi natin alam ano yun, ang ibig sabihin niya, what's that? At walang naramdaman ang taong bayan. Mag-aapat na linggo na ang armadong hidwaan sa Middle East sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Ngayon pa lang siya nahimasmasan na dapat magkaroon ng emergency and contingency action plan, subalit drawing board pa rin at mga motherhood statements at ang kawalang kwenta na katarantaduhan sa impeachment ang nangingibabaw. Your reaction to that kind, mayroon ba nararamdaman ng taong bayan at tama ba, Congressman Mike, ang National Declaration of the State of Energy Emergency? What is that? At ikaw, sa punto de vista na naging opisyal ka ng gobyerno, ano ang pagtingin mo sa ganitong aksyon at nagiging hakbang ni Marcos sa gitna ng sumasambulat at hindi mapipigilang pagsambulat ng malawak na krisis sa ating bansa?
Unang-una ka, Eric, di ba, nakita niyo naman natin sa Senado, ang linaw ng direksyon nila. Ang sinasabi nila sa mga oil companies, teka lang, ba't kayo nagtataas ng ganyang kataas? Eh, meron pa kayong reserves eh. Ang sabi niyo, matagal pa tayo, 45 days. So yung inawakan yung reserves, binibenta niyo na ng napakamahal, eh kawawa naman yung mga Pilipino. Di ba? Kaya I would think na yung batas na to, na emergency fund, dapat hindi Senado nga ang tumitingin dyan. Ang mismong eksekutibo nagsasabi, sandali, hindi kayo pwedeng magtaas. Kasi may batas tayo eh, yung oil deregulation na polisiya. Well, hindi natin kinokontrol ang presyo. Pero hindi rin naman pwedeng mangyari na mag-take advantage o magsindikato ang mga kumpanya ng mga langis. Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, nung pinapakinggan ko yung computation niya, sabi niya, grabe, batay dito sa nakikita ko, kikita kayo ng 2 hanggang 3 bilyon isang araw. Isang araw, correct. Ng isang araw, sabi niya, profit. Diba, ito yung panahon na dapat gumit na yung gobyerno. Alam mo, kaya Rick, snippets lang to kikwento ko, naalala ko noon. Pumunta yung mga oil companies kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang sabi ng oil companies, ma'am, grabe yung nangyayaring smuggling. Grabe yung oil, pasok ng pasok. Eh, kawawa naman kami. Yung presyo ng langis, sabi niya, hirap na hirap kami kasi hindi lumalabang kami sa mga nagpapasok ng smuggled oil na walang buwis. Ang sabi ni President GMA, o sige, payag ako, pero ibagsak ninyo presyo nyo. Hanggang dito lang kayo. Sabi ng oil companies, okay po. Sabi niya, tutulungan ko kayo, hinto ko lahat ng smuggling na yan. I will make sure that there will be no smuggling. So, ang punto ko lang doon, na nakikita mo yung executive power. Diba? Correct. Pangalawa, meron tayong nilagay sa budget 100 billion. Local Government Stabilization Fund. 100 billion yan. Diba? Meron din silang nilagay, if I'm not mistaken, hindi ako sigurado dito ka, Erica, pero I think more than 50 billion or more than 100 billion sa mga paggawa ng farm-to-market roads. Mga almost. Almost. Ang nakuha kong datos, almost 85 billion 85 ang billion. nakalagay sa gagawin nila na farm-to-market roads, Congressman Mike. So, di ba dapat, tingnan na natin ngayon yung budget. Katulad nung nangyari ng COVID, nung nakita na natin, teka lang, hinto muna tayo sa infrastructure. Mag-focus muna tayo dun sa mga pangangailangan. Hindi naman kailangan galawin yung buo eh. Ang pinupunta lang natin, meron tayo dating oil price stabilization fund. Pwede OPSF. natin makontrol. Yes, OPSF. Na pwede tayong mag-control dyan para maitulong sa kanila. Pagdating sa oil companies, i-control natin ang pagtaas ng presyo. Batay doon sa pag-aaral natin, doon sa stockpile nila o inventory, at doon sa mga darating na pagtaas ng presyo sa darating na panahon. Tulungan natin yung ating mga drivers. Paano ba natin aayusin o i-rationalize na dapat kumita sila? Kasi ang presyo ng langis pwedeng automatic at wala tayong control. Pero ang nakakalungkot sa mga driver, hindi sila automatic. May control yung kanila. So pag nagtaas yung presyo ng langis, hindi sila pwede magtaas ng presyo noon sa transportasyon. Correct. Kaya doon naiiyak yung mga drivers natin. Kaya tingnan mo yung batas to, yung malalaking kumpanya, immediately deregulated, pwede sila. Pero yung maliliit na mga operators at drivers, hindi naman na pwedeng itaas. No? Hindi na pwedeng at control. Tama yung binanggit mo. Yung mga presyo ng bilihin, yung presyo ng bigas, di ba? Higit sa lahat. Dapat nakokontrol na natin sa ngayon pa lamang to. Ito yung mga batayan na kailangan nating isagawa ng gobyerno o pag-aralan. Hindi ko naman sinasabi, baka may ginagawa sila. Ang mahirap lang kay Eric kasi, wala tayong makitang malinaw na pagsasaad ng mga plano. Yes, wala. Wala. Congressman Mike, naalala ko noon na magkaroon ng Gulf crisis sa Middle East. Yes, correct. Panahon pa yata ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dahil yung Bush War, yung Part 2, Bush Part 2, kay Pangulong Gloria Macapagal, yung Bush Part 1, kay Cory at kay Ramos. Yung unang Gulf War, 91-92. Yung pangalawang Gulf War, 2002-2003. Congressman Mike, hanggang 2004. Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noon sa panahon niyo, may binabanggit siya na general welfare. Bagamat deregulated na sa panahon pa ni Pangulong Ramos ang industriya ng langis, pero pwedeng ikiit ng gobyerno, sabi mo nga kanina, when there is a sensible, decisive executive power exercise
may pwedeng gawin ng gobyerno. Sabi ni Pangulong Arroyo noon, the general welfare will prevail because under the Constitution, ang gobyerno ay dapat pangalagaan niya sa panahon ng krisis at kalamidad at mga hindi inaasang pagkakataon ang interes ng kanyang mamamayan. And yan ay nasa poder ng presidente na ang presyo ay pwedeng, bakit Congressman Mike, sinabi mo, ang sa ibang bansa, pareho lang tayo, bagamat may konti silang oil resources like Malaysia, Indonesia, pero 40% ang diferensya ng ating price sa kanila. Napakalayo. At binanggit mo, walang action plan si Marcos para kausapin at patawag itong malalaking mga monopolista sa langis. At pinabayaan niya ang kawawang mga tsuper, mga tricycle driver, jeepney operators, at mga maliliit na mga nasa transportation sector at commuters. Bakit hindi ito ginagawa? Ito ba ang sinasabi mo, Congressman Mike, na ang problema ay hindi lang korupsyon, kundi mismo kawalang kapasidad ng gobyerno na pamunuan ng tama ang ating bansa?